po namin tinago ang identity. Hood. Robin. Robin. Nagtatrabaho po ba kayo? Are you connected with that company? Wala po. Pamilyado po kayo? Opo. Yun po bang meron po ba kayong mga natatanggap na threats? Kaya po tinatawag po yung Meron po. ano pong klase? Marami po. Isa na po sa kasama ko nawawala. Excuse me, boss. You have an appointment. Excuse me, boss. You have an appointment. Ako din. Yeah, ako din. Sige po. Pakikwento mo naman sa amin, ano ba yung gusto mong iparating na nangyari itong nakaraan? Ito pong nakaraang eleksyon. Ito po yata yung eleksyon na masasabi natin karumal-dumal. Masasabi natin masagit pang grabe pa kaysa tinatawag na Garci. Sobra sa dagdag bawas at maraming naapektuhan ng mga kandidato. Hindi lang po sa isang lugar. Napakarami po sa buong Pilipinas. Nationwide po ang operation yan. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano itong nangyari itong dagdag bawas na sinasabi ng nationwide na operation? Actually po, 3 months bago mag-eleksyon, more or less 3 months before election, planado na po ito. Alam na po kung tutuusin kung sino mananalo. Mga probinsya, bayan, at distrito. At maging dito sa NCR. Unahin po muna natin, 3 months before election, sino-sino po ba itong parang nag-uupo nitong operation? May tawag po ba kayo sa operasyon ito? Wala naman po kaming tawag. Plain na pare, plain na operation. Wala pong tinatawag na oplan ganito, oplan ganon. Basta po yung pong mga operator, pag bumaba ng mga probinsya at sortis kuno o nangangampanya, kasabay na po yan na kinakausap yung dapat kausapin sa mga lugar na pinuntahan nila. So para na sa ganun, pagdating ng aktual na pagboto ng mga kawawang mamamayan, planado na, pasok na lahat. Kumbaga, luto-luto na. Paano ito, paano yung, kumbaga, paano yung scheme of things? Parang Simple lang po yan. 3 po ang scheme niyan. Una yung ballot switching. Ikalawa, yung plus cards na ready program. Pangatlo, yung direct transmission ng votes from different provinces.
unahin po muna natin yung ballot switching. Paano niyo po ginagawa? PCOS machine po, may laman na. Kaya po kung napupunan nyo, minsan sa mga areas mo, especially sa provinces, hindi naman nababalita, wala silang kalam-alam na yung dadala sa kanilang mga hocus-pocus machine, may laman na yun. Sa local, usually yun ang ginagamit, tsaka yung plus cards. Pero sa national, usually yung ginagamit direct transmission. Sige, isa-isahin po natin para mas malinaw. Paano po kayo, paano niyo po masasabi na ang isang PCOS machine meron na pong laman? Meron po ba kayong kopya ng original na sample ballot? Ganun po ba? Yeah, actually meron supposed to be akong dadalhin ngayon. Unfortunately, nawawala nga po yung isang kasama namin na siyang mahawak ng balota. Up to now, hindi pa ho tumatawag. Tinatawagan namin, walang sumasagot. Pero siguro po, huwag namang masamang may nangyari. Mapoprovide po namin kayo ng gano'n. So, paano po ginawa niyo? Meron nga kayong kopya ng sample ballot? Hindi po sample yon. Totoo pong balota yon. Kasi sample ballot, nabibili lang dyan sa kalye, nakikita mo lang yun. Pero yung original ballot, yun ang meron kami na hindi ho sumasagot yung aming isang babae na may hawak. Saan niyo po nakuha itong original na ballot? Bakit po Operation. Excess. Meron pa akong excess ngayon as of now na nahigit 200,000 na balot. Pero saan po ito galing? Sa pina-print out po ba ito ng COMELEC ng galing sa national? Yun po, hindi ko po alam. Kasi original din po eh. Kung ano yung number nung nasa COMELEC, yun din ang number na nandito sa operation. Kaya po yan, sa totoo lang, walang kalam-alam dyan yung higher ups ng COMELEC. Kasi ang kasama sa operasyon yan, yung mga mabababang posisyon sa COMELEC. Pag sinabi niyo po mababang posisyon, so hindi po siya director level, mas mababa pa po ba? Mas mababa pa. Parang rank and file po. Opo. Simple lang po kasi. Simple lang po itong dagdag bawas na to. Anybody can do it. Kahit po elementary lang.